Magandang umaga sa inyo lahat. So kami ang pang-sampung pangkat na mag-uulat ngayong umaga. So paksang tatalakayan namin tungkol sa ikasang hilig sa palabas at mga dula sa cafeteria, restaurant, hotel at pub. So sa kabila ng katotohanan walang gaano hindi na sa teatro, marami pa rin mga likas na talento sa dula at sining ng teatro ang magpupunay upang magpatayo ng isang pangkat. So sa kabila ng lahat na walang hilig sa teatro o palabas, mayroon pa rin mga grupo o pangkat na naitayo. So, ito ay isang patunay lamang na marami sa mga Pilipino ang may ang hilig at talino sa teatro. So, unang pangkat na nabuo o grupo na nabuo ay ang Teatro Kabataan. So, sa matinding pagdanasang makatulong sa kaunlaran pangkalinaman ng mga kabataang Pilipino. So, ang layunin nito ay para matulungan ang mga kabataan or para mainganyo ang mga kabataan na sumali o makilahok sa isang tula o teatro. So, nabuo ang Teatro Kabataan dahil sa pagsusumikap ni Nenyo Aligala. So, ang ilang pinuno or kung ay nagkatagaan ng Teatro Kabataan kay si Nenyo Aligala. So layunin ng Teatro Kabataan. So, una, makakatulong sa pagpapaunlad ng pamayanan at sining ng teatro. So, sa tulong ng Teatro Kabataan, so, matutulungan ng isang pamayanan na umunlad, lalo na sining at teatro ng isang pamayanan. So, pangalawa, magbigay kasiyahan sa mga walang kare sa buhay sa pamamagitan ng pagtatanghalan. So, pangalawa kayo kay para magbibigay kasiyahan sa mga tao. So, halimbawa, kung sa isang pamayanan na ay tao na hindi siya maka-provide ito ang mga teatro para mula tao. So, kaling Teatro Kabataan, pwede din sila mag-present nito teatro sa isang pamayanan na free. So, magbibigay kasiyahan na walang balat. So, libre ang kanilang pagtatanghal ng dula. So, pangatlo, palagi natin ang dula ng pagtulungan ng mga kabataan, pamayanan, pangkat ng sindiko, at mga sangay ng pamayanan doon sa kaunlaran ng bansa. So, layunin din ng Teatro Kabataan na palaga natin ang isang dula sa isang pangkat o sa isang pamayanan para na doon mapaulad ng isang bansa. So, pang-apat, itaas ang antas ng pagpapahalaga at pilitang panlasa sa magawaing pagkaularan. So, pang-apat na rin is para po dili bitaw mawala ang kanilang mga talento. So, mas mapaulad tayo ng talento sa paraan or sa kanyang teatro. So, mangalan ang pondo na maaari makatulong sa mga proyekto ng organisasyon. Kanipod nga kung silang pag sa tatanghal ng tula, so pwedeng makalikom sila ng pera na maaari makatulong sa kanilang pamayanan. So, pangalawang pangkat na or grupo na naitatag ay ang anti-theater and symbol. So, tinatag bilang sangay ng peta, Pangasinan lyrics katulad mo unang bahagi ng ikalang grupo. Sinagawa ang sarili ng kanyahan sa mga katangi ng kontribusyon sa sining ng tanghalan sa pamamahalang lyrics katubig. So, ang namahalan ng anti-theater and symbol ay sa lyrics tubig. So, mga nila na itanghal. So, mga original na lang isulat ng membro ng samahan sa pagpunod ni Maria Buena. So, ang paglilitis ni Maria Serapio ni Paul Dumol. At pangalawang kulang na itanghal ay mula dito na lamang. At maraming salamat ni Orlando Nardes. So, pangatlong pangkat na nabuo or naitatag na grupo ay ang Teatro Kabataan ng 4 or Teatro Kabataan P4. So, ito ay samahan ng mga kabataan na nitirahan sa Project 4 Lungsod ng Quezon na pawang mahilig sa pag-arte. So, tinatag noong ika-8 ng Nobyembre 1978. So, layunin din ng TV4 or Teatro Kabataan 4 upang hilapit ang tanghalan sa mga tao at ang mga tao sa lipunan. So, para may pagbukod ng isang tao sa isang lipunan or kanang hindi bitaw mawala ang
Yun lang po ang aking iuulat. So, ang susunod na mag-uulat ay si Mariel Inano. Ako pala si Mariel Pinanlandan ang pangalawang tagapagtulad ko yung hapon. So, ang Pietro Samahan. Pakibasa na sa podcast. Ang pangkat na ito ay tumatanggap ng mga kasapi, baguhanan o veteranos sa tanghalan. Bibihira ang produksyon ng pangkat na ito at aktibo lamang ang mga miyembro kapag may bagong produksyon. So, nasa mga miyembro ay sumasali sa aksyon ng PITA, Pietro, Pilipino at Baluwagan, Katimpala at iba pang pangkat. So, ang Pietro Samahan ito ay isang pangkat na mga nagdulao at isang Pietro sa bukas na pagtanggap. At mga kasapi, pati sila ay kabuhan ng mga lamang ay may karanasan sa entablado. Hindi tulad ng isang grupong regular ay pagkatanghal bihira lamang sa makalusan ng mga produksyon. Ito ang Pietro ng Samahan. Pangalawa naman is ang Laang Pinaka. So, layunin ng grupong ito ay nagbigkasin ang mga mag-aaral sa iba't ibang luphasaan upang magtanghal ng mula kasama ang mga profesional nang sa ganun lalong maragdagan ang kanilang kalaman at kakanyahan sa sining ng mga Pietro. So, ang Bulaang Pinalakas, ito ay isang grupong pang-Pietro na may layuning pag-isahan ang mga mag-aaral mula sa ibang kolehiyo o universidad. So, upang matanghal ang mga dula, hindi lamang sila nagtutulungan bilang isang estudyante, kundi nagkipagtanghal din sila kasama ang mga profesional na artista o Pietro. Pangatlo naman isang iba pang grupong pagtanghalan, tanghalang bayan, sikap, Pietro, Kalburo, Akap, Pinika o Leihaw. So, ang pagtatanghal ng bayan, sikap, ito ay isang grupong pagkultura na nakatuon sa pagtatanghal ng mga dalaang mga tinang panlipunan. So, Pietro ng Kalburo naman, ito ay isang alternatibong grupo na gumagamit ng malikhaing paraan sa pagtatanghal. Karaniwang may mga elemento o komentaryong panlipunan. Ang Akap naman, ito ay isang kabataang artista para sa mga panlipunang pagbabago. Ang Pamika o Playhouse, ito ay isang grupong maaaring makatuon sa pagsasalaysay at pagtatanghal ng mga makabago o klasikal na dula at maaaring layunin nilang paunlarin ang mga talento ng mga kabataan upang sa pamamagitan ng mga workshop o pagtatanghal. At dito lang po ang aking parte mga salamat. Magandang hapon sa lahat. Ako nga po pala ang huling mag-uulat sa hapon ito sa Pangratsia. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ang mga dula sa cafeteria, restaurant, hotel, at pub house. So, una ay ang cafeteria. So, ang cafeteria ay may 4 na dula. So, una ay ang poetry reading. So, ang poetry reading, ito ay madalas ginagawa sa mas tahimik na ambiyansa ng mga cafeteria. Madalas itong ginagawa sa mas tahimik na ambiyansa, gaya na lamang sa cafeteria. Binibigyang daan ang mga makata na basahin ang kanilang likha or maaring sa ibang gawa. Ang pagbabasa ng mga tula ay kadalasang may buhay at emosyon upang maramdaman ng tagapakinig ang mensahe. Pangalawang tula sa cafeteria ay ang acoustic performance. So, light music tulad ng acoustic session o unplugged performance. Ito ay simpleng pagtatanghal gamit ang mga instrumento, gaya na lamang ng guitar, ganyan. At pangalawa, spoken poetry, storytelling. Spoken poetry, kwento o tula na sinasadula o binihigkas ng sining. So, alam naman natin kung anong spoken poetry, no? So, masining na pagsalaysay ng kwento tulad na o dula. Kadalasang may refrain at emosyon ang pamuhay ng imahinasyon ng audience. At panghuli, dula ng cafeteria, ito ay mini theater acts, may dula o skit na internet at malapit sa audience.
audience. So, ito ay may pelikula na ginaganap sa audience na kadalasang magpapakita ng araw-araw na sitwasyon o nakakatawang tagpo ng simpleng paraan. Pangalawa, restaurant. So, ang restaurant ito ay may tatlong dula. Una ay dinner theater. Isang uri ng pagtatanghal kung saan habang kumakain ng mga bisita sa kasagawa ang isang dula. So, ito ay kombinasyon ng mga pagkain at pagtatanghal habang nasisiyang kumain ng mga audience. Pinapanood nila ang live na dula, kadalasang comedy or misteryo. So, pangalawa, music performance. Tugtugan at kantahan ng mga performers habang kumakain ng audience, pwedeng solo or duet. Pangatlo, interactive plays. Minsan, ginagawa rin ang modern mystery dinner. So, ito ay dulang kinakasangkutan ang audience habang may mga eksinang kailangan ng partisipasyon o reaksyon ng mga manonood. Ito ay isang uri ng dula na hindi lang basta-basta nanonood ang audience, kundi kasali sila sa kwento, nagtatanong, nag-investigate o nagbibigay ng prize sa tagpo ng storya. Pangatlo, hotel. So, ang hotel ay may tatlong dula. So, una ay ang cultural show. Pagtatanghal ang tradisyonal na sayaw, kanta o dula mula sa iba't ibang kultura, kadalasang party ng mga event o turismo. Layunin nitong ipakita ang mga tradisyonal na sayaw. Pangalawa, ballroom plays or acts. Dulang sinasagawa sa ballroom o malaking event hall ng hotel. Formal o city. Pangatlo, corporate entertainment, mga pagtatanghal para sa business event gaya ng comedy, music, magic, at iba pa. Panghuli ay ang comedy act o variety show. Pagsama-sama ng iba't ibang uri ng aliwan gaya ng stand-up comedy, magic, juggling, at iba pa. Katulad lang ang kaning comedy act o variety shows, same rin sa corporate entertainment. At ang pang-apat ay ang pub house. Ang una ay stand-up comedy. Isang komedyante ang nagbibitaw ng mga biro sa harap ng audience, kadalasang solo, duet, at batay sa obserbasyon ng buhay. At pangalawa, improv show. Hindi scripted na comedy performance kung saan binubuo agad ng performers ang eksena batay sa buhay ng audience. Pangatlo ay ang live bands and music. Struktura ng mga banda at iba't ibang genre ng music, pwedeng regular, special guest performer. At ang panghuli ay ang theme plays nights, mga gabi ng pagtatanghal na may tiyak na tema ng gaya ng 89s or dekada, gaya ng Halloween, face or mystery night.